Well, let's bring in our next guest for today. The man we saw yesterday sa House Committee hearing. Marami tayo nakita yesterday ko naman. Former Senator Sani Trillanes. Welcome back to Storycon, Senator. And before we ask you anything, I'm not sure if you've heard, but just breaking news just a few minutes ago, the ICC has confirmed the charges against former President Rodrigo Duterte over the crimes against humanity charge. Unanimous po yung decision, which means this will proceed to a full trial. Reg, baka si Senator ang pinaka-least surprised dyan. Kaya nga, I was about to say, you don't look surprised. Well, magandang hapon po sa inyo lahat. Ano? Well, yes, in a way, we have expected this kasi alam natin na airtight yung kaso na i-prepare dito. And alam nyo, yung talagang, yung primary mandate ng ICC, ito na to. This is the case na kung bakit nag-exist o bakit create yung ICC to begin with. A head of government like Duterte who abused his powers to oppress his own people. So ito yon. And at least masaya tayo na we've gone past this stage. Ang next ito is yung pagsiset na ng trial. Okay. Sir, yung kahapon, marami na deja vu kahapon eh. Doon sa yung binasan yung affidavit at yung nagpagtutugma doon sa AMLAC reports. Teka lang, first of all, do you feel vindicated? People are saying that you should. Well, yes, ano, pero secondary lang kasi 'yon, ano. I'm not exactly elated over that personal vindication kasi the damage has been done eh. Alam nyo kung naniwala yung mga kababayan natin noong 2016 when they first brought this out, sana we have spared our country nung Duterte dark years, ano. But yun na yan, water under the bridge na yan. Importante nito, natuldukan na yan yung pagbabalidate ng mga allegations ko. Sana lang madala ito o magtungo ito sa conviction ni Sara Duterte sa impeachment. But I'll also bring in another person who appeared to have dropped off the face of the earth. Somebody also from 2018. You do remember Deputy Ombudsman Arthur Carandang, who basically Started affirmed, investigating. Investigated and basically affirmed the details that you presented as early as 2016. And of course, we know what happened to him. He was fired by Malacanang, by the Executive Secretary, and he was stripped of all benefits. Have you been able to get in touch with him? Any news as to whether or not he's also going to appear and also going to be giving a statement? Well, sa pagkakaalam ko, na nakatigan siya ng Court of Appeals and eventually Korte Suprema. Kaya na-restore na yung kanyang mga benefits. Benefits. Okay. Pension. So, in a way, nagkaroon na rin siya ng personal vindication and restitution with what happened. So, but ito kasi, kung hindi lumabas yung AMLAC, kakailanganin si Deputy Ombudsman Carandang. But since dumiretso na sa AMLAC, his testimony may not be necessary anymore. Because they're talking about the same report anyway. Yes. At mas current yung sa AMLAC ngayon, more than what I presented and what the Deputy Ombudsman saw also. So ngayon, current ito eh. Yeah. Ronald? Yeah, meron kayong mga alam pa, Senator, na hindi pa lumabas dyan sa hearing kahapon. Inaasahan nyo ba na yan ay mapag-uusapan pa doon sa susunod na justice hearing or yan ay mas lalabas doon sa Senate trial? Yung kasing nalalaman ko pa na hindi pa nalalabas, nagse-center mainly on Rodrigo Duterte, the father,
at kinapulong at Manscarpio. At pero itong related to the impeachment, yung pera ni Sara at ni Mans ay nailabas na kahapon. Kaya nga yung mga managers checks na nakuha ng pamilya Duterte from the drug lord ay nailabas ko na yon. At inacknowledge ng AMLAC yon. All three na natanggap ni Sara Duterte inacknowledge ng AMLAC. Well, in fact, all 18 random transactions that Congressman De Lima pointed out that she picked randomly were verified by AMLAC as appearing in their financial report as well. But for those who don't know the backstory, who is Joseph De Mesa, the whistleblower, and how did he have access to these records? So ito pong si Joseph De Mesa, nag-walk-in ito dun sa aming Magdalo headquarters sa Quezon City. So nagkaroon ng initial vetting yung mga staff ko doon. Then eventually na-set up yung meeting with me ng 8 p.m. No? Tapos more than checking or vetting this person's background, mas nakatuto kami dun sa information. Kasi kahit na nag-check out yung mga bona fides niya, but kung bogus naman yung impormasyon niya, so wala ring value. So after being satisfied dun sa initial vetting nitong tao na to, yung access and placement niya doon sa information na hawak niya, so nakatutok na kami doon sa information. So we did all the necessary spade work to check the veracity of the information na binigay niya. Then ultimately, yun na nga, no, naghulog pa doon, nag-deposit pa, and eventually, napaamin si Duterte mismo. So nung umamin na si Duterte on video doon sa existence ng mga accounts na yon, doon na kami nag-focus kasi yun yung may mabigat na impormasyon. Yun po. But when he admitted it, he said nagastos na daw niya yung, was it 200 million plus yung laman? Sabi niya nagastos na daw niya yung laman ng bank account. Yes, pero ganun yung style ni Duterte, di ba? Sasalita siya ng mga sprinkle of truth, then hahalungan niya na ng mga kung ano-ano. Pero ang importante doon, in-acknowledge niya yung existence ng accounts. Then, therefore, nakita na namin, ito na nga, no? Ang total, based on our analysis, 2.4 billion pesos, yung joint account ni Sara and ni Digong. Ang pinakang blunder ni Duterte dito ay ginawa niyang joint kay Sara. Kung hindi niya ginawang joint yon, edi hindi natin pinag-uusapan ito ngayon. Pero naging joint siya, kaya kasama siya dito sa impeachment case. Now, based on our analysis, 2.4 billion pesos yung pumasok. At may pattern yung pagpasok nung mga pera dito. Nagko-coincide siya doon sa March 28 or April na deposit and also October. Palaging ganon. March, April, then October na nag-similar doon sa checks na ginawa ni Sammy Uy na binigay do sa pamilya from 2011 to 2013, which led us to conclude na parehas yung source nito. Si Sammy Uy ito. Kasi parehas eh. Siguro nung na-realize sila na kailangan nila wala ng paper trail, sa kanila na interbank transfers na lang yung ginagawa. Si Manny Piñol has a Facebook post saying, acknowledging that they know Sammy Uy, but Manny Piñol is also insisting na Sammy Uy is number one, not a drug lord, number two, a legitimate businessman, and number three, somebody who's just being very helpful with the former president. So basically, he's saying, yeah, he's real, he's linked to them, he's affiliated with them, pero he's got nothing to do with the drug issue. Si Manny Piñol, the former Agriculture Secretary, and in fact, it's not just Manny Piñol. I've also seen that same post from other people that there's absolutely no evidence he's a drug lord daw. Okay. Ganito po.
ang what did the records show? Yung 18 kasi na randomly selected na accounts, galing yun doon sa mga dokumentong prinesent ko. So in-acknowledge na AMLAC. Yung 3 of the 18, ito yung mga cheque na binigay ni Sammy Uy kay Sara. Ngayon, hindi na kasama na, hindi nadala nung AMLAC kasi nga hindi kasama dito sina Pulong, Baste, Hanilet and the others. Pero ando doon makikita mo yung pattern. 40 to 50 million pesos every 6 months ang binibigay ni Sammy Uy dito sa mga pamilya na ito. Ngayon, ano yung negosyo na nagbibigay ng dividendo ng ganyan? Remember, this was 2011 to 2013 while Sara was still mayor of Davao City. Hindi pa presidente si Digong. So, anong negosyo yon? He will have to justify that. Pero ito na ngayon. Ang testigo na nagsasabi na drug lord si Sammy Uy ay si Las Cañas. Kanina we are celebrating the confirmation of charges ng ICC, no? Sa kaso ni Digong. Sino ang star witness diyan? Sino yung nagsabi na provide ng means, logistics, lahat ng utos? Si Duterte. Nagsimula yan ng Davao, si Arturo Las Cañas yon. At si Sammy Uy, incorporated yung participation niya doon sa testimonya niya doon sa ICC. So ngayon, compare Mr. Las Cañas with Mr. Sino yung sinabi nyo na nag-vouch kay Sammy Uy? Si Manny Piñol. Manny Piñol, edi palagay ko, mas magre-rely ka dun sa insider na ito na na-scrutinize na ng ICC mismo. Although on the other hand, even Senator, if you Senator, may assume... isa pa kasing may isa pang nalilink sa drugs na nagbibigay din ng pera kay Sara, si Michael Yang. Ito, kung talaga to, fugitive ito. Na-link ito, pinakahuli yung more than 6 billion drug bust sa Angeles City. Yun ang naging dahilan kung bakit siya ay lumabas ng bansa dahil hinahunting siya batay dyan. At yan ay dating Presidential Advisor for Entrepreneurship ni Digong. So, yan ay clearly ay drug lord, no? And a fugitive. Pwede niyo bang mas i-emphasize ano yung role niya dito sa mga nabuksan na mga accounts ni Sara? No? In-specify niyo kasi yung kay Sammy Uy, 40 to 50 million monthly. Ito, si Michael Yang. So, ito po kasi ang setup nila. Si Sammy Uy, Michael Yang, at Charlie Tan, sila yung triumvirate, yung Davao Cartel. So, ang kapartner nila, si Digong, na siya rin ang nagpo-protect sa kanila. So, siya rin ang kumaga muscle. Siya yung pumapatay ng mga kompetensya nitong cartel nila Digong. Tapos, nung naging presidente na si Digong, na-elevate na rin sila. Yung stature nila, buong Pilipinas na ngayon. At hindi na sila lang sa droga. Kasi nga, nakita nila yung lucrative business ng Pogo, nung COVID, yung Farmally, kaya nag-diversify sila. So, yan na ngayon ang sinakop nila na iba't ibang pwedeng pagkakitaan while Duterte was president. At ito si Michael Yang ay Colonel Asierto na siya yung deputy head ng PNP Drug Enforcement Group na meron siyang report na drug lord ito. So yun, 'di ba? Ngayon, ang sinasabi ni Las Cañas ay na-corroborate na dito ng iba't ibang sources. Ngayon, sabi ko nga, they will have to vouch for Sammy Uy. Tanungin nila, saan yung galing yung pera na yon, di ba? At titignan natin yung tax history niya. Ano ba? Kung mag-yield ka ng 40 to 50 million pesos na dividendo, kailangan malaki yung revenue niyang negosyo na yan, whatever that is, dapat nagbabayad ka ng corresponding tax dyan. So mamimilipit sila dyan pagka sinubject sa microscope itong mga ito.
Although, sir, even if one were to assume that these are not drug lords, a regular deposit to a politician by a businessman may run afoul of the anti-graft law. Yes. Opo, bribery po yan. Bribery and corruption, which is also part of the impeachment offenses. Tapos overall, betrayal of public trust yan. Bakit kayo tumatanggap ng ganyan? Ano ba yan? Di ho ba? Alam niyo ho kasi, karamihan ng mga mga Pilipino or observers, binibigyan sila ng benefit of the doubt. Despite everything, bakit nyo pa rin bibigyan ng benefit of the doubt? Eto na eh. Marami ng ebidensyang lumalabas. At ito na nga, yung motivation of the accusers, di ba? Bakit naman sasabihin ni Las Cañas na drug lord yan si Sammy Oy kung hindi naman? Di ba? And so, yun po. Sa ICC niya sinasabi ito eh. Yun po ang background nitong lahat. Tsaka hindi lang siya senator, pati si Asierto. By the way, Oo. nasa na ba si Asierto ngayon? Parang hindi na siya lumantad. Si Colonel Asierto po ay na-absuelto na siya doon sa ibang kaso, pero meron pa rin siyang kinakaharap na ibang kaso. Pero siya rin ay magiging testigo sa ICC. At ano po yan? Marami na nga ho. The evidence are there if only bubuksan natin yung ating mga mata at tatanggapin natin itong realidad na ito na naisahan ang taong bayan na itong nagpapanggap na anti-drug crusader na presidente has been pretending all along na yung pala siya ang mismong nagpapatakbo ng sarili niyang drug cartel. Ngayon itong pera na ito, yung bank accounts na ito yung mga dividendo nito. Kumaga set aside money ito eh. Para sa lahat ng miyembro ng pamilya, yan ang proceeds. Well, sir, yesterday we had magnificent numbers being tossed around of the amounts or the amounts being transacted, the inflows and the outflows. But siyempre, yung wala tayo kahapon, and I don't know if we will ever get to see this, is what are the amounts involved inside the accounts right now? Do we have those, and will we ever see those? Ang assumption po natin dito ay nailabas na nila yung pera. Okay? Pero yun na nga, the beauty of this AMLAC system is kahit na maglabas ka na ng pera, ano na to eh, May money trail ka. forever etched into the system na itong mga movement na ito. Kaya hindi na mabubura, hindi na matatago. At ngayon, ang kailangan pa rin nila, ang problema pa rin ni Sara Duterte ay yung salin niya hindi na rin niya pwedeng buraburahin. Regardless of kung anong balanse ngayon, pero andiyan din. Tapos isa pang blunder ni Sara Duterte ay wala siyang dineclare na cash on hand tsaka cash on bank. So, kahit 2 milyon yung balancing na iwan, it's still a violation. Pero isa pang na-overlook nila na si Mans Carpio tsaka si Sara Duterte, based on Philippine laws, conjugal yan, conjugal property yan. So kahit si Sara Duterte hindi nagpapasok ng pera, pero si Mans Carpio ay labas-pasok din yung pera, pero hindi nila nire-report every time. Every year, hindi sila nagsasabi ng totoo sa kanilang salin. So lahat ito, betrayal of public trust, di ba? Graft and corruption, tapos part ng other high crimes na all impeachable offenses. Yun po yun. You said you had more to reveal, Senator? Ang nasabi ko po kanina kay Sec Ronald ay yung iba ko pa pong nalalaman ay ang sakop na ay yung ibang miyembro ng pamilya. Hindi naman po kay Sara Duterte kasi so di sa impeachment very strict sila na kailangan ito lang. Yeah. Sakop lang. You can tell us now,
if you want. Tayo naman nandito eh. Apo. Well, I have filed cases against kay Mans Carpio at Pulong. Tapos doon po sa 186 page na affidavit ni Las Cañas, marami po tayo makikita doon. Kung paano yung sindikato nila sa Davao Customs, sila ang nag-control noon. Tapos yung kanilang involvement doon sa Mexican drug cartels, yan, aside doon sa Chinese triads, Yeah. lahat po yan nandoon po. Kasama ba dyan, Senator, yung alleged na pagpasok ng mga droga na nahuli sa Valenzuela, yung mga container pero wala nang laman? Ikaw yung nag-expose nun Opo. several years ago. Opo, kasama po 'yon at na-filean ko na ng kaso 'yon sa DOJ and hopefully ay lalakad na anytime yung preliminary investigation nun at marami pong nakaano doon. Maraming ready to squeal or ready to jump ship dun sa mga ilan sana akusahan doon. Jump ship? Meaning, leave the country, leave the party, ano? No. Magsisqueal. Ah, Jump ship sa mga Duterte. okay. Okay. We'll leave that there. Okay. Thank you so much for joining Storycon. We hope to have you back another time. May pag-uusapan pa po tayo about, politika. But for now, we'll leave that there. Thanks so much for talking to us, former Senator Sonny Trillanes. Thank you, sir. Salamat, Senator. Salamat po.